Ang Indiana Pacers ay nagkaroon lamang ng isang nationally televised na laro sa buong regular season ng NBA ngayong season. Matapos nilang makarating sa Eastern Conference Finals, umakyat ito sa 14 na nationally televised games ngayong nakaraang season. Kung magpapatuloy ang pattern na yan, malamang ay maraming beses nating mapapanood ang Pacers sa national TV sa 2025 to 26. Kahit pa ika-25 lang sila sa laki ng media market, oo, bumalik sa Eastern Conference Finals ang Pacers ni Tyrese Haliburton matapos talunin ng 5th seeded Bucks at top-ranked Cavaliers para makabalik sa Final Four ng NBA. Siguro hindi mo napanood lahat ng 14 na national regular season games nila. Baka may ibang mas glitzy na laban kaya napalingon ka sa ibang teams noong unang 2 round. Ngayong magsisimula na ang conference finals, baka gusto mong makahabol sa nangyayari sa Indiana. Tiyak na hindi magrereklamo si Pacers head coach Rick Carlisle sa atensyong makukuha nila. Wala akong pakialam sa atensyon, sabi ni Carlisle sa mga reporter pagkatapos ng Game 5 kontra Cleveland. Ang mahalaga sa akin ay ang mga tao sa locker room, dagdag niya. Ang atensyon sa ganitong panahon pwede yang maging sumpa, alam mo yon? Hindi magandang bagay. Hindi tayo pwedeng magsimulang maniwala sa mga press clipping natin. Okay, baka hindi nga nila ito babasahin. Pero kung nagbabasa kayo, salamat mga idol, na-appreciate ko kayo. Kung interesado kang mas kilalanin ang mga bagong back-to-back conference finalists, narito ang dapat mong malaman tungkol sa Indiana Pacers ngayong season, isa sa mga pinakamagandang kwento ngayong NBA in 2024 to 25 season. Una, isa sa mga pinakamahusay na team ang Indiana sa NBA nitong nakaraang 5 buwan. Kung nagulat ka na umabot sila sa ganito, baka kasi sinilip mo sila noong umpisa pa lang ng season at nakita mong nahihirapan sila. Kaya di mo na malayan. Nangyari talaga yan. Sinimulan ng Indiana ang season na may 4 na talo sa unang 6 na laro, kabilang ang 25 puntos na blowout sa New York at nagpatuloy ang paghihirap nila. Noong Disyembre 8, natalo sila sa bahay kontra sa mahina na Hornets. Bumaba ang record nila sa 10 sa 15, nasa ika-10 pwesto sa East. May mga dahilan sa paghihirap nila. Nahirapan si Haliburton sa simula. Just 38% shooting with 29% in long range in first 2 months. Dahil sa hamstring at back spasm issues na dala pa mula nung nakaraang playoffs at muling na-aggravate sa Olympics at hindi lang siya ang nadali ng injury. Si Andrew Nembhard, ang backcourt partner niya na siyang pinakamagaling na perimeter defender ng team, ay nawala ng halos 1 buwan dahil sa left knee inflammation. Si Aaron Nesmith, isa pa sa pangunahing wing defender ng Pacers, ay na-sprain sa ankle at nawala ng 2.5 months. Si Ben Sheppard, key bench player noong 2024 playoffs, ay na-strain ng oblique at nawala ng 1 buwan. At pareho pang na-Achilles injury ang backup centers na sina James Wiseman at Isaiah Jackson sa unang linggo pa lang. Pero nang nalampasan na nila yan, nang gumaling si Haliburton, bumalik sina Nembhard at Nesmith at nakakuha sila ng Thomas Bryant mula Miami kapalit ng 2031 second round pick. Bumilis ang takbo ng Pacers at hindi na tumigil. Simula nung naging 10 sa 15 sila, nagkaroon sila ng record na 48-19. Pangalawa lang sa Oklahoma City sa dami ng panalo sa span na yon. Katumbas ito ng 59 na panalong pace sa 82 laro sa season at kasama na rito ang 2 round ng playoffs kung saan tinambakan nila ang Bucks na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo at pinatalsik ang 64 na panalong Cavaliers. Oo, may injuries rin ang mga kalaban. Pero kailangan mo pa ring samantalahin ang oportunidad at nagawa yon ng Indiana. Nilampaso ang Milwaukee at Cleveland sa average na 119.5 points per 100 possessions, non-garbage time. At 2 talo lang sa 2 round. Ang lakas ng team na ito at balanseyado pa. Pangalawa, kaya na ngayong dumepensa ng Pacers. Pagkatapos kunin si Pascal Siakam, umangat sila sa ika-22. Mas maayos pero hindi pa rin maganda. Mabilis na side note, si Pascal Siakam, hindi mo pwedeng maliitin kung gaano kalaking panalo ang trade na yon para sa Pacers. Oo, baka maging magaling ang mga draft picks na ibinigay nila sa Raptors, sina Isaiah Collier, Jacoby Walter pero si Siakam ay all-star na ngayon. Kung wala siya, hindi aabot ang Pacers sa 2 sunod na conference finals. May average si Siakam na 19 points, 6 rebounds at 3 assists per game this playoffs, shooting 58% at 44% in long range.
Kasangga siya ni Haliburton sa two-man game, mahusay sa post, nagpapasa sa loob, dumedepensa sa frontcourt at halos hindi nagti-turnover. Rock solid talaga, isa siya sa 2 NBA champions sa team. Shoutout kay Thomas Bryant, perfect fit. Balik tayo sa depensa. Pagkatapos ng trade, naging ika-13 sila sa defense ngayong season. At kung aalisin mo ang unang 25 games na maraming injuries, ika-7 sila sa defensive efficiency simula early December. Mas mataas pa sa Pistons, Rockets at Warriors. Mas nagmamalasakit na kami, sabi ni Miles Turner. Noong isang season, sinasabi lang namin lagi na kailangan nating dumepensa pero ngayon ginagawa na talaga namin. Mas nakikita ito sa mas solid na defensive rebounding, mas maingat na depensa na di madalas mag-foul, mula dead last sa free throw rate to league average, transition defense, number 1 sila sa pagpigil ng fast break points at kitang-kita rin sa effort. Pangalawa sa distance traveled on defense at number 1 sa average speed sa depensa ngayong playoffs. Nakaka-pressure talaga sila. Pangatlo, gustong-gusto ng Pacers ang full court press. Ayon sa Synergy Sports, ang Pacers ang team na pinakamaraming beses nag-press defense ngayong season na may 12 beses kada laro sa regular season, 18 sa playoffs, doble sa kahit sinong team. Nagto-turnover ang kalaban sa halos 17% press possessions. Nakakapagod ito sa kalaban lalo na sa point guard. Tignan mo, second place sa press defense sa playoffs. Pistons, ginawa yan kay Jalen Brunson. Kapag may defender, karaniwan si Nembhard, Nesmith o TJ McConnell na nag-full court face guard, napipilitang mag-inbound ang kalaban sa mas mahinang ball handler. Minsan may second or third defender pa sa likod. At habang tumatagal bago sila makatawid ng half court, mas konti ang oras nila para sa offensive set. Kapag nagmadali, kadalasang pangit ang shooting. Pang-apat, malalim ang Pacers. Walang Pacer ang nag-average ng higit sa 33.6 minutes per game in regular season at 34.1 in playoffs. At ayon sa The Big Number podcast ni Tom Haberstroh, lahat ng starters ng Indiana ay may 14 na point average per game sa playoffs. Balanseyado kami, sabi ni Haliburton. Iba kami. Di lang isang tao ang scorer, umiikot ang bola, maraming gumagawa. Ang starting 5, Haliburton, Siakam, Nembhard, Nesmith, Turner, best lineup sa NBA. Pero di natatakot si Carlisle maglaro ng hanggang 11 players. McConnell, defensive pest, 44 assists versus 14 turnovers, elite finisher sa rim. Mathurin, scorer, attacker, tough defender. Shepard, shooter, mas tahimik pero efficient. Top-in athletic finisher, partner ni Siakam sa frontcourt. Bryant, floor spacing, backup big habang ibang team ay nag-shrink ng rotation, Pacers nag-stretch. Ayon kay Nesmith, nakikita mo na lang sa mga mukha ng kalaban, pagod sila. Nasa tuhod na ang kamay, tumatakbo pa rin kami. At yan ang sikreto kung bakit lagi silang malakas sa clutch. Pang-5, hindi overrated si Tyrese Haliburton. Kung tutuusin, underrated pa nga. Oo, entitled ang players sa opinion nila. Pero ang facts ay nagsasabing si Haliburton ay halimaw. Sa clutch, 120 points in 136 minutes, 29 assists versus 5 turnover. Dalawa rito ngayong playoffs. Layup kay Giannis, Game 5 versus Bucks. At step back tres kay Ty Jerome, Game 2 versus Cavs. Kung hindi mo pa nasusundan ng Pacers, ngayon na ang tamang panahon. Dahil nasa conference finals sila ulit at handa silang manggulat. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.